Si Sato Suzuki ay isang developer ng laro sa Japan, ay pumanaw ng mapayapa habang natutulog at napunta sa isang kakaibang mundo na kamukha ng laro na kanyang ginawa. Nakatagpo siya ng isang hukbo ng mga halimaw at bigla siyang naging sobrang lakas. Sa kanyang desisyon, nagpasya siyang maglaan ng kanyang bagong buhay bilang permanent vacation kasama ang mga alipin na mga babae na kanyang niligtas. Nanumpa siya na protektahan at bigyan sila ng mainit na tahanan at mapagmahal na pamilya dahil na rin sa wala silang ibang mapuntahan. Matapos magtrabaho ng sobra-sobra sa opisina sa loob ng maraming araw, si Sato ay nakisama sa kanyang mga katrabaho para sa isang sleepover sa opisina, subalit paggising niya, natagpuan niya ang sarili na nasa ibang mundo. Ngunit dahil ito'y tila isa sa kanyang mga paboritong RPG na laro, at dahil sa hindi niya nakita ang isang diyosa mula sa ibang mundo o hindi man lang siya nasagasaan ng isang truck, kaya iniisip niyang ito'y isang panaginip kung saan siya ay mas bata pa. Nagkaroon siya ng kakayahan na gamitin ang mapa at iba pang mga features ng laro, at natuklasan niya na siya ay nasa Valley of Dragons at may papalapit na isang bagay sa kanya. Ginamit niya ang new player bonus skill upang suriin ang buong lugar, at natuklasan niyang may armadong hukbo ng mga elite lizardmen na may average na level na 50 na papalapit sa kanya. Bagamat siya ay level 1 lamang, hindi niya inaasahan na kaya niyang talunin ang mga ito kaso napansin siya ng mga lizardman at tinarget siya ng pana, na bahagyang nagsugat sa kanyang mukha. Nang maranasan niya ang sakit, doon lang niya naisip na hindi ito isang panaginip. Nagmadali siyang umiwas sa ulan ng mga pana na patungo sa kanya at narito pa ang isa pang bonus para sa mga bagong manlalaro, isang ultimate skill na tinatawag na Meteor Shower. Subalit nang matapos itong subukan ng paulit-ulit, nauubos niya ang 3 libreng pagkakataon kaso hindi gumagana ang skill at iniisip niya na baka mamatay na siya dahil sa isang bug sa laro. Subalit lumilitaw na ang activation time lang pala ng skill ang matagal, at biglaan nang bumagsak ang 3 meteor shower at pinatay ang lahat ng mga naglalakihang lizardman army. Tumalon ang kanyang level tulad ng pag-angat ng halaga ng isang Bitcoin bago ito nagkapondo, at nakakuha siya ng daan-daang mga bihirang bagay mula sa mga halimaw na napatay niya. Hindi lamang iyon, pinatay din ng meteor attack ang Dragon God na naninirahan sa valley at siya ay nagkamit ng mga titulo na The Conqueror of the Valley of Dragons at God Killer. Dahil sa alikabok at usok mula sa mga pagsabog, napagod siya ng sandali at nang bumangon siya, natagpuan niyang nabuhay pa ang kapitan ng mga lizards, bagamat sugatan na ito. Nais nitong makipaglaban kay Sato at ibinigay sa kanya ang isang espada para sa laban at kahit iniisip ni Sato na hindi siya kayang manalo, kinuha pa rin niya ang espada at bagamat nahirapan sa mga unang galaw ng kalaban, agad niyang natutunan kung paano iwasan ang mga ito. Sa huli, itinapon niya ang kanyang espada at nagtapos rin ang buhay ng kapitan ng mga lizards. Siya ay natuwa ngunit nais nang umuwi at sinubukan na hanapin ang logout button sa kanyang screen, ngunit walang paraan para ma-access ang mga setting o customer support. Siya ay automatikong gumaling bago suriin ang kanyang mga estadistika at natuklasan na siya ay nasa level 310 na ngayon, at lahat ng kanyang mga estadistika ay nasa maximum. Ang map search at meteor shower ang mga tanging mga skill na magagamit niya sa kasalukuyan, at in-unlock niya ang mga ito at naisip na subukan muna at doon ay nag-upgrade siya ng meteor shower skill hanggang sa kanyang limitasyon. Ito'y ni-cast niya sa malayo subalit mas malakas na ito kaysa nung una at aksidente pa niyang sinira ang buong lugar. Habang ang lupa sa likuran niya ay nagguho, tumakbo siya tulad ng si Usain Bolt na nasa steroids at tumalon patawid ng mga burol habang dumaan siya sa isang barrier na nagligtas sa kanya, pero napadpad siya sa kagubatan. Nagdesisyon siyang hindi na gamitin ang skill na ito para maiwasan ang pagkakamali na pwedeng mangyari sa pagkasira sa buong lungsod. Siya ay nauuhaw pagkatapos ng lahat ng iyon at natagpuan ang isang bag na may walang hanggang supply ng tubig, na maaaring maging solusyon sa problema sa Africa. Ni-check niya ang iba pang mga item at natuklasan na isa siyang milyonaryo sa lahat ng kalapit na kaharian, at may mga bagay tulad ng mga banal na espada at mahiwagang baril. Sinuot niya ang isang robe at mga sapatos at nagupo malapit sa isang apoy habang ini-check ang kanyang mga skill. Hindi pa kalahati ng inaasahan niyang skills ang nagamit niya at kailangan pa niyang i-unlock ang lahat ng mga ito. Pinili niyang i-unlock ang mga pangunahing skill at napasandal habang natutulog, na nauunawaan na ang pag-usbong ng mga skills ay mangyayari sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain at hindi sa pamamagitan ng pagle-level up. Kinabukasan,
tumakbo siya sa paligid at tinatamasa ang magandang tanawin habang patungo sa isang lugar na tinatawag na Soldier's Stronghold, isang fortress na malapit sa lungsod. Gamit ang kanyang skill, tiningnan niya ang mapa at natuklasan na may isang wyvern na level 30 na papunta sa lungsod. Tumalon siya para tingnan ito kaso nasalubong niya ito at nahulog siya pero walang pinsalang naranasan. Pagkatapos ay itinapon niya ang isang bato sa wyvern at dahil sa natakot ito sa kanyang lakas, tumakas ito papuntang lungsod at agad na sumunod siya sa wyvern. Natagpuan niya ang isang hukbo ng mga sundalo na sumubok na talunin ang halimaw. Dahil sa kanyang matatalas na mga paningin at pandinig, nakikita niya sila at naririnig, ngunit hindi niya nauunawaan ang kanilang sinasabi. Kaya't nag-max out siya ng kanyang mga kasanayan sa pangunawa sa wika at natutunan na naghahanda sila para sa pakikipaglaban. Inatake ng mga sundalo ang wyvern gamit ang mga sibat, at pagkatapos ay tinarget nila ito ng mga palaso. Ginamit ng mga wizards ang hangin na mahika upang mawala ang balanse nito at mapabagsak nila ito sa lupa. Gumamit ng kidlat ang isa sa mga wizard laban sa wyvern at nasugatan ito at nagalit, ngunit hindi pa ito tuluyang natatalo. Nagsimulang lumipad palayo, at isang magic soldier na tinatawag na Zina ay nakatayo sa direksyon na iyon. Ginamit niya ang isang tornado spell upang pigilan ang halimaw, subalit nakabawi ito at tinulak siya palayo. Ginamit ng isang wizard ang kanyang mahika upang pigilan ang pagbagsak ni Zina at sa palad ni Sato. Malapit lamang ito kaya't tumalon siya at sinagip ang dalaga, kung kaya't nakuha niya ang titulo na lifesaver. Nagpasalamat ang babae sa kanya at ipinakilala ang sarili, bilang 17 taong gulang na tagagamit ng wind magic, walang boyfriend at isang high school student. Natagpuan siya ng mga kaibigan ni Zina at sa simula, may pag-alinlangan sila kay Sato, ngunit in-unlock niya ang mga kasanayang mag-imbento at magbigay ng dahilan at ito'y kanyang ni-max out. Sinabi niyang isa siyang merchant, at nawala ang mga kabayo niya dahil sa takot sa meteor shower at kasama ng mga ito ay nawala ang kanyang mga gamit at dokumento. Naniwala sa kanya ang mga babae at dinala siya ng isang knight sa tipikal na medieval fantasy city, kung saan siya nirehistro sa Merchants Guild at gamit ang kanyang skill, pinalitan niya ang kanyang tunay na estado patungo sa isang magic device. Natuklasan niya mula sa tao na namamahala sa opisina ng kaharian, kinikilala na ang mga 15 taong gulang bilang mga adult, at ang pagiging level 1 ay nakakahiya. Nakakuha siya ng mga papeles at visa para manirahan sa lungsod, at pagkatapos ay naghanap siya ng isang inn at doon, hinawakan siya ng isang babae na tinawag na Martha at dinala siya patungo sa kanilang inn. Siya ay 13 taong gulang lamang subalit mas mature ang kanyang katawan kaysa sa kanyang edad, at nang pumasok si Sato sa inn at makita ang ina ng babae, na mas bagay sa kanyang taste at napagtanto niya kung saan nagmula ang bata. Nag-book siya ng isang kwarto sa inn na ito para sa 10 araw at habang kumakain siya, natutunan niya na may isang demon lord sa mundo na ito na matagal nang natalo ng isang bayani. Pagkatapos nito, dinala siya ni Martha sa pamilihan para mamili at doon nakita ni Sato ang 2 demi-human slave girls na inaapi. Pumagitna siya upang iligtas ang mga ito mula sa isang abusadong tao at nagalak ang mga batang babae dahil sa tulong na ibinigay niya. Kwento ni Martha sa kanila kung paano ang 20% ng lungsod ay binubuo ng mga alipin, at ang mga demi-human ay labis na kinamumuhian ng karamihan ng tao. Nagplano na lumabas si Sato sa kanyang kwarto kinabukasan at pumunta sa mataas na lugar, kung saan nakakita siya ng magandang tanawin ng lungsod at ang valley sa likod nito. Naisip niya na bibisitahin niya ang lahat ng magandang lugar dito, bago isipin ang paraan para makauwi. Kinabukasan, nag-leave si Zina mula sa kanyang tungkulin at nagpunta upang pasalamatan si Sato sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanya sa paligid ng lungsod. Naglibot sila sa pamilihan at kumain ng iba't ibang klase ng pagkain. Pagkatapos nito, naglakad sila ni Zina at tinanong siya ni Sato tungkol sa mga magic spell. Binanggit ni Zina na ang mga spell ay hindi mga salita kundi kakaibang tunog na mahirap matutunan at pag-aralan. Pagkatapos ay dinala siya ni Zina sa simbahan at ipinakita ang larawan ng bayani at demon lord na naglalaban. Kinuwento niya kung paano ang banal na espada ay naglalagablab na kulay asul sa kamay ng bayani, at na-realize ni Sato na kahit may mga makapangyarihang titulo siya, hindi pa rin siya isang bayani. Sumakay sila sa isang karwahe at nag-usap tungkol sa mga bayani at demon lords, nang makita nila ang isang galit na pari at nagtangka na batahin ang mga batang babae.
Inakusahan ng pari mula sa mapanirang simbahan, na ang mga babae na ito ay isang mga demon spawn at nagbenta pa sila ng mga holy stone sa publiko para itapon sa mga babae. Dahil sa karahasan ng mga tao, di na mapigilan ni Zina at tinulungan niya ang mga ito at nang maglaan ng oras si Sato para alamin ang sitwasyon, natuklasan niya ang pinuno ng 3 babae at nalaman na ito'y isang bandit, at ang kanyang gang ay nagudyok ng karahasan upang kumita sa pamamagitan ng pagbebenta ng pekeng mga holy stones para itapon sa mga babae. Si Zina ay nagbigay proteksyon sa mga batang babae gamit ang kanyang air shield, si Sato naman ay dahan-dahan na binagsak ang bandit at dinala ito sa harap ng mga tao, ibinunyag niya ang pang-scam ng mga ito. Subalit may masama na nilalang sa loob ng lalaki na hindi inasahan ni Sato, at ang demon na sumanib sa katawan nito ay lumabas at pinatay ang pari, kaya't nagmadali si Sato na iligtas ang mga batang babae at pagkatapos ay napansin niya ang isang malaking mata ng demon na nais magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Sa kanyang layunin na magsilbi sa kanyang amo at maghari sa lugar na ito, tinawag ni Zina ang ilang mga knights para sa suporta kaso ginamit ng demon ang kanyang mahika upang lumikha ng isang portal sa ilalim ng kanilang paa, at kinain ang lahat ng naruroon at nagpadala sa kanila sa isang labyrinth. Nakita ni Sato ang kanyang sarili kasama ang 3 demi-human girls, at sila'y kanyang pinapakalma at binigyan ng mga pangalan dahil hindi ito ginawa ng kanilang dating amo. Tinawag niya ang cat girl na Tama, ang dog girl na Pochi, at ang babaeng may kaliskis ay Lisa. Binigyan niya sila ng mga kasuotan, gamot at pagkain at tinanggap siya bilang kanilang bagong amo. Ginamit ni Sato ang kanyang skill na map search upang malaman ang istruktura ng labyrinth at natagpuan ang lokasyon ni Zina at ng mga sundalo. Nais niyang hanapin si Zina, ngunit hindi nais ng mga bata na iwanan siya, sinama niya sila at binigyan si Lisa ng espada, at siya naman ay gumamit ng magic gun. Pinuntahan nila ang lugar at natagpuan ang isang malaking halimaw na kumakain ng isang tao. Inatake ni Sato ang halimaw at pinaputukan niya ito sa mga butas at pagkatapos, inayos niya ang katawan ng halimaw at natutunan niya ang maraming bagong kasanayan at ginawa ang mga parte ng katawan nito na armas. Inalis ni Lisa ang core ng halimaw at sinabing medyo mahal ito, binigay niya sa kanya ang espiritu na ginawa niya at inilipat ang espada kay Tama, at pagkatapos nito'y ginamit ni Sato ang magic gun upang tanggalin ang kanilang mga kadena. Nagpatuloy sila sa kanilang pagsasaliksik at tinalo ang mga malalaking caterpillar monster. Sinabihan niya si Tama at Lisa na umatake kahit isa or dalawa, para magkaroon sila ng sapat na share XP. Dinala niya si Pochi sa isang halimaw at ito'y agad na tumakbo sa takot. Agad rin naman na pinatumba ni Sato ang halimaw at pinapakalma ang babae at dahil sa ginawa niyang iyon, na-acquire niya ang titulo bilang tamer. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at pinatay ang iba pang halimaw, sila ay kumain at nagpahinga at napunta sila sa iba't ibang uri ng mga halimaw, kumita ng XP at kasanayan at mga kalakal. Kinabukasan, tinuruan ni Lisa si Sato kung paano manghuli ng slime sa pamamagitan ng pagtusok sa kanilang core. Nakita ni Tama ang isang kakaibang pader na isang nakatago na pinto. Sa pagpunta nila dito ay nakarating sila sa Spider's Nest, kung saan ang mga tao ay nahuli sa mga kulungan ng mga sapot kaya nagpasya si Sato na palayain ang mga ito, at tinulungan ang isang noble na nagngangalang Jin at isang slave trader na lubos na nagpasalamat sa kanya. Ang grupo ay lumabas sa Spider's Nest at nakarating sa isang silid kung saan nag-aaway ang mga sundalo laban sa mga slime. Sinabi ni Sato sa mga demi-human girls na tulungan ang mga sundalo at patumbahin ang mga halimaw. Siya naman ay nagpunta upang iligtas si Zina na nakapiit sa dulo. Masaya si Zina at niyakap siya. Ngunit may isang pari na nagsasabing mag-flirt na lang sila pagkatapos nilang makatakas mula sa labyrinth. Samantalang ginagamot ng babae ang mga nasugatan, ipinakilala ni Sato ang mga babae kay Zina at may grupo ng mga sundalo na nagtatangkang buksan ang isang pinto at natagpuan ang isang kahon ng yaman, subalit nang buksan ito doon ay lumabas ang eyeball demon at tumawa dahil sa ito'y nakakatuwa. Pinalibutan ng mga sundalo ang demon at sinamahan sila ni Jan at Zina gamit ang mahika at sa mga oras na iyon, gustong i-cast ni Sato ang kanyang pinakamalakas na spell, kaso inunahan na siya ng halimaw at inatake ang mga sundalo at ginamit ang kanyang kapangyarihan sa hipnotismo. Ipinaglalaban niya ang lahat, subalit ang iba ay nahulog na sa kanyang kapangyarihan at pinatulog ni Sato ang mga alipin upang hindi makasakit ng iba. Sumubok si Jin na gamitin ang kanyang pinakamalakas na apoy na mahika,
ngunit hindi ito nagdulot ng pinsala sa demon at nagulo lamang ang kanyang hipnotismo. Nagdesisyon si Sato na sumali sa laban subalit biglang umatake ang isang lobo na halimaw at nagkasagupa sila, at napunta sila sa pader na umiikot at nauwi sa isang trapdoor. Nahulog sila sa isang hukay, ngunit napagtanto niya ang isang labasan at tumalon doon, at sinundan siya ng lobo. Tinawag ni Sato ang kanyang banal na espada at pinatay ang lobo sa isang atake, kaso nagdulot ito ng kaunting pinsala sa kanya, kaya't itinago niya ito ulit. Nagpapanggap siya at nagkukunwari upang itago ang kanyang pagkakakilanlan, at binato niya ang isang malaking bato sa demon, sinira ang mga projectiles at tumama. Nagulat ang demon dito ng saglit at sinubukan ni Jin at ang pari na patumbahin ito, pero hindi ito sapat at nakatuon lamang ito kay Sato kaya ibinato ng demon ang mga projectiles nito kay Sato, na ito'y iniwasan at nagtapon ng isa pang bato na nagpabagsak sa eyeball demon sa kisame. Habang bumabagsak ito, ginamit nito ang kanyang huling pagsusumikap na tawagin ang kanyang amo, isang level 62 Demon Lord na nasa inner circle ng Demon King. Nagalak ang Demon Lord na ang kanyang minion ay gumawa ng magandang trabaho at bilang gantimpala niya dito, kinain niya ito para maging kabahagi ng kanyang pagiging halimaw at pagkatapos, sumigaw ito at ipinalipad ang lahat ng tao at niligtas ni Sato si Zina at ang kanyang mga alipin lalo na ang natitirang mga sundalo. Napagpasyahan ni Sato na harapin ang demon at kumuha ng kanyang banal na espada. Excited din ang Demon Lord na makipaglaban at ginamit ang magic na nagpapalakas sa kanyang sarili subalit nang makita ng demon na hindi nag-glow sa kulay asol ang Holy Sword ni Sato, doon ay napagtanto nitong hindi siya tinanggap bilang bayani at unang umatake. Ginamit nito ang mahika ng kidlat, ang malalakas na kuko nito, at pati na ang malalagkit na laway para sa petrification, ngunit nakaresist si Sato laban sa lahat ng iyon. Nagplanong umatake ulit ang demon, ngunit inistorbo siya ni Zina at ng iba sa pamamagitan ng kanilang pag-atake at habang inihahanda ng demon ang isang malakas na atake upang sila'y wasakin, binaril siya ni Sato gamit ang kanyang magic gun at napagtanto niya na ang mahika ay sobrang epektibo laban sa mga demon. Pinalitan niya ang kanyang espada para sa isang magic staff at pinataas ang kanyang kasanayang fire shot. Bagaman mukhang maliit ito, lumilikha ito ng malupit na pagsabog na nagpapagulat sa Demon Lord. Pinasabugan ni Sato ang demon ng maraming fire shots at pumunta sa likod nito at nagtawag ng isang katana. Napagtanto niya na hindi niya kailangan maging bayani para patayin ang isang demon dahil may titulo siyang God Killer, at ang demon ay may kapangyarihang katulad ng isang Diyos. Sinaksak niya ang Demon Lord at ito'y namatay at naglaho at doon, nakuha ni Sato ang mga titulo na Demon Slayer at Labyrinth Conqueror, ngunit habang bumabalik sa normal ang lahat doon ay niyakap siya ni Zina at napagtanto niyang may pinakaimportanteng titulo siya sa lahat, at ngayon ay siya isang bayani. Pagkatapos nito, pumunta siya sa slave trader na kanyang niligtas at opisyal na pinalaya ang tatlong babae na nagnanais pa rin na manatili sa kanya at maglingkod sa kanya. Tinanong siya ng trader kung interesado siya sa pagbili ng higit pa, at bagamat hindi interesado si Sato doon ay pinangalanan niya ang mga magkapatid na Lulo at Arisa, at itong babae ay tinawag si Sato sa tamang pangalan niya na tila isang Haponesang tao. Nabigla si Sato at upang suriin kung ito ay hindi pagkakataon lamang, sinabi niya sa kanya sa Haponesa na may tutubi sa kanyang buhok, at ito ay napabuntong hininga. Pagkatapos ng kumpirmasyon ng kanyang hinala, napilitan siyang bilhin si Arisa at ang kanyang kapatid at lahat ng kanyang mga babae ay nagpakilala sa isa't isa, at nakakagulat na wala siyang problema sa mga demi-human. Natutunan ni Arisa na cute ang mga babae na demi-human, at ang kanyang nakatatandang kapatid ay sobrang mahiyain upang magsalita. Pagkatapos nito ay dinala sila ni Sato sa isang restaurant, binili ang mga damit para sa kanila at dinala sila sa kanyang inn subalit nagalit ang mga tao na ang mga demi-human ay mananatili doon, kaya ginamit ni Arisa ang kanyang mahika upang manipulahin ang mga ito. Kaso hindi pa ito napagtanto ni Sato, at ang orihinal na grupo ng mga babae ay nagpapahinga sa isang kubo habang ang dalawang kapatid ay nakisama sa kwarto kasama si Sato, na nagnanais silang maglingkod sa kanya. Subalit tulad ng isang Chad, tinanggihan ni Sato ang kanilang mga paanyaya dahil gusto niya ang kanyang mga babae tulad ng gusto niya ang kanyang mga kasangkapan luma at nakakulong sa basement. Ngunit habang natutulog si Lulo ng mapayapa, sinabi ni Arisa kay Sato na siya ay eksaktong ang tipo niya at nais niyang makipag-ugnayan sa kanya dahil bagaman bata pa ang kanyang katawan,
ang kanyang isip ay tulad ng isang matandang Haponesang babae na muling isinilang sa mundong ito pagkamatay. Nagulat si Sato sa nalaman niyang ito, at sinabi ni Arisa na tila siya'y isang taong inilipat dito o isinuman at hindi isinilang na sanggol, ngunit sinabi niya kay Sato na si Truck-kun ay walang sala kaya hindi niya alam kung paano siya napunta dito. Binasa niya ang mga estadistika ni Arisa at natuklasan na may mga titulo siyang tulad ng Witch of the Lost Kingdom, at The Mad Princess sa edad na 11, at mahusay siya sa psychic magic. Binigyan ni Sato ng tanong kung paano siya naging alipin, at sinabi ni Arisa na muling isinilang siya bilang isang prinsesa at ginamit ang kanyang kaalaman upang tulungan ang kanyang bansa, ngunit nabigo dahil mayroong nagkasundong magtulungan laban sa kanya at nakuha ang kanyang kaharian, pinatay ang kanyang pamilya, at siya'y pinaalipin. Ngunit isang demon ang umatake at sinira ang kastilyo, kaya't tumakas siya kasama ang kanyang kapatid na si Lulo, at nahanap sila ng slave trader. Kinabukasan ay pumunta si Zina upang bisitahin si Sato, ngunit nakaramdam siya ng pagkasawi sa kanyang puso dahil sa nakita niya si Sato na kasama ang dalawang babae, at umalis siyang umiiyak. Agad na hinabol ito ni Sato para maklaro ang di pagkakaintindihan at tumalon siya sa bintana. Niyakap ni Sato si Zina upang mapakalma ito gamit ang kanyang skill sa pangungumbinsi at ngumiti siya sa pamamagitan ng pagbibigay-pugay. Dinala niya si Zina sa isang shopping trip at habang bumabalik sila, pinapapunta niya ang kanyang mga babae upang bumili ng mga damit at iba pang mahahalagang bagay. Iniwan niya si Arisa na in charge ng lahat at natuwa rin naman si Zina sa kung paano itinuturing ng maganda ni Sato ang kanyang mga alipin. Sinabi ni Benny na hanapin niya ang tirahan na tumatanggap ng demi-humans dahil hindi niya maaring hayaang matulog ang mga babae sa kubo habang buhay, at masaya si Zina na sumama sa kanya. Nagsimula silang maghanap sa general store at nakilala nila si Nati, isang agent ng real estate na nagpakita sa kanila ng maraming mga property, ngunit may mga problema ang mga iyon. Nagdesisyon silang magpahinga at mag-date, at umaasang may mangyayaring mas maganda pagkatapos nito at sa merkado. Natagpuan nila ang mga babae na bumili ng mga bagong damit at nagulat si Sato dahil nagkulay ginto na ang buhok ni Arisa dahil ang kulay na lila ay itinuturing na malas dito. Nagplano si Sato at Zina na manood ng isang palabas at sumama ang mga babae upang makita ang Romeo at Juliet na The Twist, kung saan may isang wizard na nagngangalang Zem na umibig sa isang prinsesa na pinatay ng kanyang fiancé, at nagbalik buhay bilang undead upang mag-revenge subalit nabigo sa kanyang misyon dahil ito'y pinatay ng Holy Knight. Ang kwento ay may isang kamangmangan na pagtatapos at habang naglalakad si Sato, nakita niya ang babae na nakaupo sa harap niya kanina. Ipinakwento sa kanya ng babae ang tunay na kwento sa likod ng dula. Ang nobyo sa kwento ay talagang nagkidnap ng isang kasalukuyang may asawa na commoner na babae upang gawing sarili, at sa totoong kwento ang wizard ay ang asawa ng babae at siya'y pinatay ng undead wizard bago dumating ang holy man, subalit ang mga noble ay hindi sang-ayon sa orihinal na kwento at ipinrotesta ito upang baguhin ito sa tulong ng pera. Samantala sina Arisa at Zina ay nagtatalo tungkol sa mga hakbang ng prinsesa, at inaakala ng huli na mali ang prinsesa sa pagbibitiw ng kanyang engagement na itinakda ng kanyang pamilya. Iniinsulto siya ni Arisa at tinanong kung papakasal ba siya sa isang taong pinili ng kanyang pamilya kaysa kay Sato, at ito'y hindi na nakapagsalita pa. Pinigilan ni Sato si Arisa at si Zina naman ay patuloy na nag-aalala habang dinala niya ito pauwi. Ngunit sila'y nagtagpo sa kanyang mga kaibigan na nasaktan dahil sa nakikipaglaban sila sa mga lumilipad na langgam, na malamang ay napansin ang isang grupo ng rat knights na pumasok sa lungsod. Habang sila'y nag-uusap tungkol dito, naghahanap si Pochi at Tama ng mga lumilipad na langgam, at si Sato ay nag-scan ng lugar para hanapin ang buong army na papalapit sa kanila. Ang magic barrier sa labas ng dagat ay humahadlang sa ilang mga langgam kaso karamihan pa rin sa kanila ay nakakapasok. Nag-utos si Sato ng pag-reset sa isang hive at pinoprotektahan ni Lulo, Pochi at Tama ang inn. Pumunta siya kasama si Lisa para bantayan ang gate, kung saan kasama na si Zina at ang iba pang mga sundalo sa pakikipaglaban sa mga langgam gamit ang mahika at pana. Habang si Sato at ang kanyang grupo ay nagpapabagsak sa mga langgam, napansin niya na isa sa mga ito ay pumasok sa general store, at nagmamadali siyang tulungan si Nati at iligtas ito mula sa pinsala. Sa isang iglap, dumating ang manager at itinaas si Nati gamit ang kanyang kontrol sa mga ugat,
Nagpasalamat siya kay Sato at natuklasan ni Sato na ang manager na si Yusra ay isang elf na nagsasalita lamang ng isang salita sa bawat pagkakataon. Nang lumabas siya ay natapos na ang lahat at sa gabi, si Sato at ang kanyang grupo ay kumakain ng masarap, ngunit napansin niyang hindi maganda ang pakiramdam ni Lulo. Tinutulungan siya ni Sato at bumili siya ng gamot at sa daan, natagpuan niya ang ilang mga halimaw na tinatawag na shadow stalkers na naghihintay ng mga tao sa isang eskinita. Napansin siya ng mga ito at inatake siya, ngunit iniiwasan niya ang mga atake nila habang binabaril sila. Doon ay natagpuan niya ang isang sugatang rat soldier na nais na alagaan ang prinsesa, sapagkat hindi siya sigurado kung makakaligtas siya, binigyan ni Sato ng unang tulong ang sugatang sundalo at dinala ito sa general store gamit ang kanyang kasanayan sa lockpicking. Lumabas ang mga babae mula sa kanilang kwarto. Nais ni Yusra na tulungan sila at ang babae na may kumot ay talagang isang elf girl na may pangalang Mia. Binuksan ni Mia ang kanyang mga mata sa isang sandali, nakikita niya si Sato at siya ay kinikilig dito at sinabing maganda siya bago siya tuluyang natulog. Ang rat soldier ay lubos na sugatan at tumakbo si Nettie upang humanap ng isang doktor. Kinabukasan ay bumalik si Sato sa kanyang kwarto at ipinaalam kay Arisa ang nangyari kagabi. Pagkatapos magbihis ay bumalik siya sa general store kung saan sinabi ni Nady na may kakulangan si Mia sa mana ngunit babalik din ito sa tamang oras. Maya-maya ay nagkaroon na ng malay ang babae at habang sila'y nag-uusap, natutunan ni Sato na may espesyal siyang kakayahan na makakita ng mga espiritu at katulad ng iba pang mga elf, nagsasalita siya ng isa-isa lamang sa bawat pagkakataon. Gusto ni Sato na bumalik sa kanyang kwarto pagkatapos ng ilang oras pero nais ni Mia na manatili siya. Sa kabila nito ay nagpatuloy pa rin ang lalaki at inabisuhan ang mga babaeng kasamahan tungkol sa elf princess at nagpunta sila doon upang makilala ito. Nang makarating sila sa kwarto ay sobra-sobrang malambing ang mga ito kay Mia subalit ang babae ay gusto pa rin na makasama si Sato. Sa kabilang dako habang bumababa ang lalaki ay tinanong siya ni Nady kung interesado ito sa pagbili ng isang cart. Binili ito ng binata at tinuruan siya ni Lulo kung paano ito i-drive dahil may kaunting karanasan ang babae sa pagmamaneho, kahit ganoon ay nahihiya pa rin ito at awkward tulad ng dati, nagpahayag ito na tuwang-tuwa siya sa kanyang kapatid habang patuloy na tinuturuan ang kanyang amo na magmaneho. Ginamit ni Sato ang mga puntos ng kanyang kasanayan upang magkaroon ng mataas na capacity na matuto sa pagmamaneho. Sa kalaunan ay nadaman niyang may nagmamasid sa kanila at natagpuan ang isang shadow owl na nakatitig sa kanya. Bumalik sila dahil umuulan ngunit sinusundan sila ng owl hanggang sa lungsod. Nagpunta si Sato sa general store at natuklasan na nagising na ang rat knight kaya't pumunta siya upang kausapin ito. Natuklasan niya na si Mia ay kinidnap ng isang wizard pero nakatakas ito at natagpuan ang kanilang grupo. Nagpasya silang dalhin ang elf doon dahil sigurado silang makakatulong si Sato sa kanya. May ideya siya tungkol sa wizard subalit hindi niya ito nilahad nang bigla silang may narinig na umiiyak mula sa living room, kasabay nito ay nagtakbuhan ang mga babae papalapit dahil sila pala ay natatakot sa kulog. Niyakap nilang lahat ni Sato at sa pagkakataon na iyon ay nakayanan magsalita ng buo ni Mia dahil sa kanyang takot, pagtapos ay biglang nangyari ang isang kakaibang bagay kung saan ang shadow owl ay pumasok sa kwarto at biglang may wizard na nag-teleport doon. Sumalakay ang rat knight sa kanya pero ginamit nito ang matinding psychic magic upang ilagay sila sa estado ng pagkatakot. Nasa ilalim din ng spell si Sato ngunit ginamit ni Arisa ang kanyang kapangyarihan upang palayain siya, dahil dito ay nabigyan siya ng sapat na oras upang mapabuti ang kanyang pangalawang resistance sa mahika na iyon. Nakita niya ang mga stats ng wizard at natutunan na tinatawag itong Zen na ang Undead King at ito ay parehong pangalan na ginamit ng wizard mula sa dula. Dito ay sinabi ni Zen na narito siya upang kunin si Mia kung saan humarang si Sato sa wizard upang pigilan ang pagkuha sa kanyang kaibigan. Sinabi ni Zen na gagawin niya iyon sa pamamagitan ng puwersa kaya sumugod ang binata upang suntukin siya, sa kasamaang palad ay tumagos lang ito sa katawan niya at ang undead wizard ay gumamit ng shadow tentacles upang mahuli siya. Sumugod si Arisa subalit walang epekto sa kalaban kung saan gumanti si Zen gamit ang mga tentacles nito. Mabuti at nagawa ni Sato na wasakin at pigilan ang atake at agad na nag-cover si user para sa babae. Nakalaya ang binata sa galamay nito at sinira ang mga tentacles na sumusugod sa kanya, kay Arisa at user. Dito ay nagulat ang undead wizard na kayang gawin iyon ng binata,
Pagtapos ay ginamit ni Arisa ang kanyang unique skill na naramdaman ni Sato kaya't nagpa siya siyang kunin ang atensyon ng kalaban habang nag-aantay na maging handa sa pagsalakay ang babae. Binomba ng babae ng isang malakas na atake si Zen pero nagawa nitong dumipensa sa huling sandali. Sinabi nitong tunay na malakas ang skill pero biglang nawala ang kapangyarihan at kamalayan ni Arisa. At habang bumabalik ang kulay ng kanyang buhok sa lila ay natanto ng wizard na isa rin siyang reincarnated. Sinabi niya kay Sato na dapat pigilan nito ang babae sa paggamit ng kanyang unique skill dahil kung hindi, siya'y makokonsumo ng mga Diyos at habang nalilito ang binata ay kinidnap nito si Mia at naglaho sa lugar, nag-iwan ito ng mensahe para kay Sato na sundan siya sa cradle kung hindi natatakot sa kamatayan. Agad na sumunod si Sato at natagpuan ang kanyang sarili sa lubhang kadiliman at hindi gumagana ang map skill. Dito ay kumalma siya at pinilit niyang masira ang madilim na lugar at napunta sa isang palasyo kung saan namangha si Zen na nakatakas siya mula sa ginawa nitong kulungan at hindi siya natutuwa rito. Sinabi ng wizard na ito ang kwartong boss ng cradle at tanging ang makakapasa sa lahat ng hamon ang makakapasok doon at makakakuha ng titulo bilang bayani at kalabanan siya. Pagkatapos ay biglang nawala at nilipat nito si Sato sa labas kung saan nakita niya ang mataas na bundok sa paligid at isang malaking puno na tinatawag na cradle ni Toya. Naabot niya ang pinto papasok sa loob ng puno at binasa ang isang abiso na nagsasabing ito ay isang pasilidad ng mga elf sa pagsasanay, at ang mga ibang lahi na magtatangkang pumasok ay dapat handang humarap sa mga panganib ng lugar. Sa loob ng tower ng cradle ang binata ay puno ng kumpiyansa at natagpuan ang isang level 1 na goblin na agad niyang sinuntok hanggang sa mawala ito. Natutunan niya na mayroong 200 palapag sa cradle tower at ang mga halimaw ay tumitindi habang pataas. Kumbinsido ang developer sa kanyang loob na ito ay isang laro sa RPG na ginawa ng isang geek na sinubukang hanapin ang mga nakatago na events. Natagpuan niya ang unang anyo na isang dryad sa ika-21 na antas at ito ay kulang sa enerhiya kaya't inaantok at tinatamad at walang gana sa pakikipaglaban at sa kanyang mga gawain, subalit nang makita niya si Sato ay naging interesado siya dito at ninakaw ang mana ng binata para sa kanya sa pamamagitan ng isang halik at binuksan ang isang lihim na pinto. Ito ay para sa binata at ang daan ay magdadala sa kanya sa laboratorio ni Toya na ang elf na lumikha ng tower. Binasa ni Sato ang diary nito at natuklasan na ang lugar ay ginawa upang mag-train ng mga kabataang elf na lumaban sa mga dungeon dahil madaling sumuko ang mga ito sa kanilang buhay. Gayunpaman ito ay isang hindi magandang proyekto na kinailangang itigil. Natuklasan niya rin na si Toya ay mula sa parehong puno ng pamilya kung saan galing si User at Mia at napagtanto ni Sato na ito marahil ang dahilan kung bakit siya kinidnap. Paglabas ng binata ay tinanong niya ang dryad kung pwede siyang ipadala sa mas mataas na mga palapag, sumang-ayon ito at sinabi na pumasok siya sa loob ng isang mushroom circle na magdadala sa kanya sa ika-100 na palapag. Pagdating ni Sato sa lugar o silid ng Guardian Knights ay nakita niya ang tatlong clumsy at poker face na mga homunculus girls na naglalaro ng mga blocks at isang malaking bakal na golem, ang mga batang babae na may pangalang 5, 6, at 7 ay nagayos at nagsabing kinakailangan niyang talunin ang Iron Golem upang makapasa sa susunod na palapag. Nakita ni Sato ang salitang Emeth sa noo ng golem at binaril ang unang upang ibahin ang kahulugan nito at dahil doon ay madali itong natalo, nabigla ang tatlo pero di pa rin sila nagpakita ng emosyon, sa kabila noon ay di pa rin Naughty nagsi-7 at sinabi na siya ang lalaban at inutos na tumakas ang mga kaibigan niya. Bago tuluyan tumakas ay umatake sila ng sabay-sabay gamit ang ice shots at sa pangalawang bugso, si Seven ay lumapit upang saksakin siya na naiwasan naman ng binata, pinatumba niya ito sa pamamagitan ng isang suntok habang ang mga kaibigan nito ay tuluyan ng tumakas. Nilapag niya ang babae sa sahig at tinignan kung may maari siyang magamit sa paligid at habang kumukuha ng gamit, ang babae sa sahig ay nagsalita habang tulog na humihingi ng paumanhin sa kanyang master sa pagkabigo habang umiiyak ng nakapikit. Sa sunod na palapag ay may nakita siyang isang dehydrated na dryad at iniisip niyang patay na ito ngunit sa tulong ng ilang litro ng tubig at halik para sa mana, naging malusog ito at naibalik ang kanyang sigla muli, pinadala siya ng dryad sa ika-184 na palapag kung saan kinaharap niya ang ilang mga insekto na kinakain ang loob ng malaking puno. Pinatay niya ang mga ito gamit ang isang malakas na atake na nagdulot ng butas sa mga pader at nang tumingin siya sa labas ng puno. Natuwa siyang makita ang magandang tanawin bago nagpatuloy upang makarating sa kwarto ng boss kung saan naghihintay si Zen. Pagdating sa lugar ay na-amaze ang wizard kung gaano niya kabilis na akyat ang palapag,
sa kabila noon ay pinahayag niya na ang mga kondisyon bago sila maglaban, bago niya makuha ang titulo bilang hero pati na rin ang nawawalang banal na espada, at ang karapatan na kalabanan siya. Hindi malinaw sa pag-unawa ng lalaki kung ano ang mapapala niya sa kondisyon at sa parangal na sinasabi nito, ngunit sinaman agad ni Zen ang ilang homunculus girls at golems at sila ay mula sa number 1 hanggang number 8 kung saan nawawala si number 7. Sinabi ng wizard na hindi aabot ang binata sa kanya ng buhay sa ganitong paraan kaya't gagawin niya ang laban ng patas para sa lahat. Si Zen ay gumamit ng isang uri ng magic na buff type na limit break sa homunculus at kay Sato, subalit hindi ito tinanggap ng sistema ng binata kaya't hinayaan na lang ng wizard at nagdesisyon na gumamit ng isang magic elevator para itakas si Mia papuntang itaas. Determinado si Sato na iligtas ang elf kahit ano pa ang mangyari pero wala ng oras para isipin ang kanyang plano, dahil ang mga berserk na homunculus girls ay nagpaulan ng mga palaso habang lumalapit sa kanya kasama ang mga golem na may pinalakas na mga kamay at paa gamit ang magic. Tinawag ni Sato ang kanyang spear at ginamit ang kapangyarihan nito upang tamaan at lipulin ang iron golems, pero bigla na lang sumalakay ang homunculus girls at dahil hindi niya kayang talunin ang mga ito gamit ang sibat, nilabanan niya sila gamit ang kanyang kamao sa pamamagitan ng hand-in-hand combat. Tumalon siya pataas kung saan sinugod muli siya ng mga palaso ng mga babae pero ginamit nito ang kanyang mabilis na galaw para makaiwas at saka sumalakay gamit ang whirlpool kick. Kahit na napabagsak niya ang mga ito ay bumangon ulit ang mga babae at sumalakay sa kanya. Ipinakita ni Sato ang kanyang kahusayan sa laban at patuloy na binabangga ang mga ito hanggang sa mawala ang kanilang mga armas, naiwan na lang ay si number 1 na muling umatake sa kanya subalit agad siyang pinabagsak ni Sato ng isang suntok. Bago mamatay ay nagsumamo si number 1 na gawin ang mga nais ng kanyang master at doon, tinanong ni Sato si Zen kung ano ba ang tunay na kahilingan nito. Sumagot ang wizard na hinahanap niya ang isang hero na may lakas na patayin siya at tapusin ang kanyang paghihirap. Sa wakas ay kinuwento nito ang kanyang nakaraan kung saan siya ay pinatay sa kanyang unang buhay at pinalad na muling isinilang sa bagong mundo, na para sa kanya ang lahat ay tila labis na perpekto para maging totoo. Isang araw ang kanyang kaligayahan ay nauwi sa delubyo ng isang malupit na noble ang kumuha ng kanyang asawa at patawan siya ng mga pekeng akusasyon. Ipinapatay nito ang buong pamilya niya pati ang kanyang asawa pagkatapos itong gahasain. Dahil sa biyayang ibinigay sa kanya na nagdala sa kanya sa mundo na ito, hindi siya nagawang mapatay at matapos ang mga pangyayari ay ginawang mga undead ng Diyos ang kanyang pamilya. Pinuksa niya rin ang masamang nobleman at pamilya nito subalit nang subukan niyang magpakamatay pagkatapos ng lahat ay hindi siya pinayagan. Inaasam niya na ang hero ang magkakaloob sa kanya nito upang makasama na niya ang kanyang asawa. Tinanggap ni Sato ang hamon at inilabas ang makapangyarihang banal na espada upang atakihin si Zen, labis ang tuwa ng wizard at pinahayag na tapos na ang kanyang paghihirap at umaasa na makakasama na ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng kanilang laban ay nawala ito at naiwan ang isang singsing, kinuha ng binata ang gamit ng bigla niyang narinig ang mga boses ng dalawang bata mula sa dalawang usok na nanggagaling sa katawan ni Zen. Tumawa ang mga boses at sinabing magkikita sila muli ng binata kung saan ginamit ni Sato ang espada upang sumugod sa usok agad-agad. Pagtapos niya itong magawa ay ini-announce ng system ng Cradle na nasa self-destruct mode na ito, siya ay nagmamadali na dalhin si Mia sa labas ng Cradle ngunit iniisip din niya ang mga homunculus girls, iniwan niya ang mga homunculus na kanyang tinalo at ang babae sa ligtas na lugar at ipinangako na babalik siya agad at pumasok muli. Habang lumilindol na at nawawasak ang tower si Sato ay nagmamadali na hanapin si number 7 na naiwan pa, natagpuan niya ito sa huling sandali at dinala sa isang dryad na nag-teleport sa kanila kapalit ng ilang seeds at kapangyarihan ng magic. Ngunit kahit sa checkpoint ay hindi pa rin sila ligtas dahil ang malaking alon ng asin mula sa nagugunaw na cradle ay papalapit sa kanila. Nagsimula si Sato na tumakbo kasama si number 7 at nilagpasan ang isang lawa at naisip niyang pwedeng huminto ang alon ng asin gamit ang kapangyarihan ng init at steam. Binaril niya ang lawa ng maraming fireballs hanggang sa mabawasan ang bilis ng alon at makatawid sila. Nang magawa iyon ay agad silang nagmadali upang makaalis at nakarating sa mataas na lugar kung saan ay nasaksihan pa nila ang araw. Pagbalik ni Sato sa kanyang mga kasama ay sobrang nag-aalala ang mga ito lalo na si Lisa at Arisa na parehong umiiyak. Dito ay biglang naalala ni Sato ang sinabi ni Zen tungkol sa pagkontrol sa unique skill ni Arisa upang hindi siya malunod ng mga ito.
Matapos yakapin ni Sato ang babae ay nagsimula rin ang iba sa pag-iyak kasabay ng pagdating ni User at Mia para batiin siya. Opisyal na nagpasalamat ang babae bilang prinsesa ng mga elf at sumunod naman ang mga homunculus girls. Nagpapasalamat din sila at nagsabi na bago sila maging ganap na tagapaglingkod ng binata ay dadalhin muna nila ang singsing ng kanilang unang master sa libingan ng kanyang asawa. Si number 7 ay mananatiling kasama ni Sato dahil siya ang nanalo sa Stone Paper Scissors Tournament. Matapos noon ay dumating din si Zina na sobrang nag-alala nang mawala ang binata at ngayon ay natuwa nang makita siya, subalit agad din iyong napalitan nang malaman nito na babalik ang lalaki sa Elf Village upang mag-escort kay Mia. Humiling si Zina na gumawa sila ng pinky promise na babalik ang lalaki sa lugar at sumang-ayon naman si Sato, bilang regalo ay ibinigay din ng binata sa kanya ang mga hikaw na nais ni Zina noong nakaraan. Matapos ang mga paghahanda ay umalis na ang kanyang grupo pero medyo nadismaya si Sato dahil wala si Zina. Pero sa huling pagkakataon habang sila ay naglalakbay ang babae ay biglang dumating upang magpaalam, bukod doon ay ibinalita na sa susunod na taon ay papalitan na siya ng kanyang kapatid bilang pinuno ng kanilang pamilya. Pinangako ng kanyang kapatid na hayaan siyang gawin ang anumang naisin niya kaya nagtanong ang babae, kung pwede ba siyang sumama kay Sato pagdating ng panahon at ito ay pumayag at sa wakas ay nagpatuloy na silang umalis patungo sa Elf Village. Hindi nagtagal ay nawala rin ang kalungkutan ng binata dahil masaya siya sa mga kasama na naglilibang sa kanya, nag-e-enjoy sila sa kanilang biyahe at isang araw ay nanghuli si Pochi at tamal ng ilang prey at nadumihan sa proseso nito. Naisip ng binata na gumawa ng isang spell para linisin sila at napatanong sa sarili kung paano niya ito gagawin. Natuklasan ni Sato na nasa kanyang mga kamay ang mga note tungkol sa magic mula kay Zen, ito ay binasa niya at nagpas siyang umpisahan ang paggawa ng cleaning spell gamit ang mga ito. Kinabukasan ay nanghuli ulit ang dalawa at pagtapos manghuli ay sinubukan ng binata ang spell, tinulungan siya ni Mia sa paggawa nito na naging matagumpay kaya masaya sila dahil dito. Sa sumunod na araw ay iniligtas nila ang ilang ratmen na nahuli habang sinusubukan iligtas ang prinsesa ng mga elf. Kinagabihan habang natutulog ang mga babae at gising si Sato para magbantay, inexplore ng binata ang kanyang storage kung saan nagtataka siya kung bakit walang pagbabago rito kahit pa mahabang panahon na ang lumipas. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at nakipagkita sila sa kapitan ng mga ratmen, pinahayag nila ang pasasalamat kay Sato sa pagligtas sa kanilang prinsesa at dinala sila sa libingan ng kanilang kasamahan. Doon ay nagdasal si Mia para sa mga kaluluwa ng mga namatay at kumanta ng isang awiting pamamaalam at tuluyan na silang naglaho patungo sa kabilang buhay. Pagtapos ay binigyan siya ng kapitan ng isang bell na gawa ng mga elves, pinahayag nito na magagamit iyon para tawagin ang mga rat soldiers kapag kailangan niya ang tulong nila. Nagpatuloy ang paglalakbay ni Sato at ng kanyang grupo at sa isa sa mga araw ng biyahe. Nakakita sila ng isang simpleng nobleman na binugbog ang isang commoner at ininsulto pa si Sato nang napatingin ito sa kanya. Napagtanto ni Arisa na ito ay ang parehong kawal na muntik nang nakawin ang monster course na hawak nila, hindi iyon masyadong pinansin ng binata at sa halip ay tinulungan niya ang nasaktan na lalaki at binigyan ito ng healing potion. Pagtapos ay sinabi ni Arisa na magtira ng ilan sa mga ito para sa kanilang sarili sa oras ng emergency. Sumang-ayon si Sato at nagdesisyon siyang mag-practice ng alchemy para gumawa ng gamot sa susunod na paghinto nila. Una ay ginawa niya ang isang mababang kalidad na gamot at pagkatapos ay gamit ang isang transmutation tablet at ang kaalaman na natutunan mula kay Zen, kasama ng pagsusumikap na gawing mataas ang kanyang kasanayan sa alchemy ay nagawa niya ang isang napakahusay na kalidad ng potion. Ngunit natuklasan niya na kailangan nila itong ilagay sa espesyal na vials o masisira ang mga ito. Gayunpaman napagtanto niya na sa ngayon ay maaari niyang magamit ang kanyang storage para itabi ito pansamantala. Sa gabi ay nagdesisyon ang binata na subukan ang paggawa ng magic items, at ang unang ginawa niya ay isang basic circuit. Nagtaka si Arisa kung ano ang ginagawa nito at sinabi ni Sato na wala itong ibang function kundi paikutan lamang ang magic sa paligid. Nadismaya ang babae dahil yun lang ang kayang gawin ng item pero nang hawakan ito ng binata, nag-overload ang circuit ng magic na kaya nitong hawakan at sumabog ito ng napakalakas at gumawa ng malaking liwanag. Kinabukasan ay pumunta si Sato sa kalapit na bayan upang bumili ng mga medicinal ingredients at vials, subalit sa kanyang paglalakad ay natagpuan niya ulit ang scammer na noble na nagpapanggap ng ibang pagkatao, di niya ito pinansin masyado at nagpatuloy sa loob ng tindahan ng alchemist.
Sinabi nito na wala siyang stock ng mga vial at iba pang importanteng bagay na kailangan nila at kung gusto niyang talagang bumili noon, kailangan niyang mag-trade ng Monster Course kung saan alam ni Sato na ilegal ang pag-trade ng palihim. Sa kabila noon ay nagpasya siya na pabalikin si Arisa sa ibang kasama nila habang siya ay bumalik sa tindahan, nagpanggap siya at nagdesisyon na bumili ng mga magic scrolls gamit ang mga course. Mga basic at non-combat spells lang ang nakuha niya pero inaral niya pa rin ang mga ito bago siya nagdesisyon na mag-explore sa mga hindi pa tukoy na lugar sa kanyang mapa. Sa paglalakad niya sa kagubatan sa gabi ay nadaanan niya ang isang disoriented barrier na wala namang epekto sa kanya, pumasok siya sa Forest of Illusions na sakop ng isang witch kung saan kaagad siyang inatake ng apprentice nito na si Tail gamit ang mechanical golems at earth magic. Dahil sa sobrang lakas ni Sato ay naiwasan at napigilan niya ang lahat ng mga atake nito at matapos ang laban, umiyak si Tail at tinawag ang kanyang master na isang matandang witch. Dumating ito sakay ng isang giant sparrow at agad na yumuko nang makita ang bell na mula sa ratman na suot ng binata. Napagtanto ng witch na ito ay mabuting kaibigan ng mga elves at inimbitahan siya na pumunta sa kanilang tahanan. Doon ay humingi ng paumanhin ang matanda para sa ginawa ng kanyang estudyante. Matapos ay binahagi niya na siya ay gumagawa ng mga potion bilang bahagi ng kanyang deal sa count na namumuno sa kalapit na lungsod. Dahil doon ay humiling ang binata na turuan siya ng kahit ano kaya pinakita ng bruha ang isang espesyal na recipe, pero sa kapalit ng isang utos mula sa witch na kailangan niyang gawin, pumayag si Sato at para gabayan siya patungo sa kanyang destinasyon ay ginawa ng matanda ang isang rainbow magic path na tila ba isang pride parade sa kanyang daan. Sinundan ng binata ang landas at naghatid ng sulat mula sa witch patungo sa mga espiritu ng kagubatan at pagkatapos, siya ay napaligiran ng mga kumikinang na paru-paro at nag-enjoy sa eksena bago bumalik sa lungsod kung saan si Arisa ay galit na naghihintay sa kanya. Kinabukasan ay pumunta siya sa inn at napakinggan ang mga tao na nag-uusap tungkol sa isang bagay. Hindi niya masyadong nauunawaan kung ano ito maliban sa may mga noble na nagbabalak makipaglaban sa isa't isa. Siya ay nakipagtagpo sa isang potter na gumagawa ng potion vials kaya siya nandun sa lugar, subalit sinabi nitong may mahigpit na mga patakaran tungkol dito at ang tanging paraan para magkaroon ng mga item na iyon ay sa pamamagitan ng paggawa ng sarili niyang vials. Inimbitahan siya ng potter na pumunta sa workshop nito pero bigla na lang dumating si Arisa at iba pa at dinala siya sa tuluyan nila upang hindi siya malate sa pag-uwi ngayon. Kinabukasan ay bumalik siya sa workshop ng potter nang mapansin niya na si Tail ay kinukulit ng ilang mga tao sa mapa at hinahabol siya ng isang grupo. Ito ay nagdadala ng mga potion na ginawa nila at maraming mga tao ang nagtatangkang nakawin ito. Sinagip siya ni Sato at ang kanyang mga kasama at pinapasok sa lungsod si Tail, ngunit biglang may bumangga sa kanya at nasira ang kalahati ng mga potion na dala niya. Umiyak siya habang pinapahayag na kailangang maihatid niya ang 300 potions para mapanatili ang kasunduan ng kapayapaan sa pagitan ng witch at ng count. Dito ay nagmungkahi si Sato na kunin muna kung ano ang mga natira pa sa kanila. Nakipagkita sila kay Silver na assistant ng count na nagbabantay sa ari-arian doon. Nang marinig ng kasama nito ang boses ng binata ay nagulat siya at napag-alaman na iyon pala ang scammer. Dito ay nagumpisa ng mapagtanta ng binata ang mga totoong nangyayari. Ito ang lalaki na nagpaplano noong nakaraang araw sa inn at nais nitong gumawa ng dahilan para sirain ang kasunduan ng witch at magtatag ng isang lungsod doon. Hindi ito pwedeng mangyari para kay Sato kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan sa komunikasyon upang mahikayat si Silver, na tanggapin ang mga potions na may mas mataas na kalidad kahit hindi ito gawa ng witch. Sinabi niyang nakilala na niya ang witch at alam niya ang recipe nito at hiningi kay Silver na pumayag ito sa pamamagitan ng kasulatan. Pagtapos ay lumabas siya kasama ang dalawang bata habang ang ibang kasama ni Sato ay bumili na ng lahat ng mga kinakailangang sangkap. Ngunit ang pangunahing problema nila ay ang pagkuha ng espesyal na mga bote at napagtanto ni Sato na ang scammer ang bumili ng lahat ng ito upang hindi magkaroon ang witch ng pangalawang pagkakataon. Dumiretso ang binata sa potter na nagsabing papayagan siyang gumawa ng sarili niyang mga bote kahit na imposibleng makagawa ng 200 nito bago matapos ang araw. Pinahintulutan pa rin siya ng potter na gamitin ang kanyang tindahan kaya gumawa agad si Arisa at Tail ng mga potions. Nang magawa ni Sato ng maayos ang mga bote ay sinabi ng potter na kailangang patuyuan pa ang mga ito ng ilang araw bago ilagay sa kalan. Para malutas ang problema ay naimbento ng binata ang isang bagong spell upang alisin ang sobrang tubig sa mga bote at ito ay maayos na isinagawa ni Mia.
Patuloy silang gumawa ng mga vials at pagkatapos ay kinuha ng Potter ang mga ito at inilagay sa kanyang kalan upang lutuin at pagtapos ay palamigin. Subalit biglang dumating ulit ang scammer at sinasabing ilegal ang paggawa ng mga vial nang walang pahintulot ng pinuno ng lugar. Sinira niya ang kalan na gamit nila bago umalis at sinabi pa na kailangan pa rin nilang maihatid ang mga potions bago matapos ang araw. Dito ay naiyak ang mga kababaihan na iniisip na nabigo sila ngunit ginamit ni Sato ang kanyang mahika sa storage upang ilagay ang lahat ng mga bote ng ligtas. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Arisa ang tungkol sa lagayan at sinubukang kunin ang isa sa mga bote. Sa kabila noon ay sobrang init pa nito at nasira dahil sa biglang pagbabago ng temperatura. Wala na silang oras upang ayusin ang kalan at mabuti na lang ay nahanap ni Sato ang ibang paraan para palamigin ang mga bote ng ligtas, gamit ang item box na nagdudulot sa mga bagay na magbago ng dahan-dahan sa paglipas ng oras. Inilagay niya ang isang bote mula sa storage papunta sa item box at sa kanya unti-unting inalis ang init ng bote para tiyakin na gumagana ang paraang ito. Ginawa niya ito sa lahat ng mga bote at handa na ang grupo para maghain ng mga gamot sa assistant. Sa kabila nito nang hilingin nila sa kanya na pirmahan ang kasulatan ay tumanggi ito at naghintay pa na matapos ang araw para sirain ang kasunduan, ngunit biglang dumating mismo ang Count at sinabi na siya na ang pipirma kung saan nagulat si Silver nang makita ito. Sinabi ng Maginoo na ang witch na ang nag-inform sa kanya tungkol sa mga maling gawain ni Silver, at kaagad siyang tinanggal sa trabaho at doon ay na-realize nito na talo na siya, kaya't ginamit ang huling lakas ng loob at gumawa ng mahika para atakihin ang kanyang dating amo. Subalit ito ay napigilan ng Count at nagdepensa sa sarili at sinabing hindi siya maaring masaktan ng ganong kaliit na spell sa kanyang teritoryo. Kumuha ito ng espada para parusahan si Silver ng kamatayan subalit mabilis na tumakbo si Sato at pinigil ang dalawang panig. Tinanong siya ng Count kung bakit ito nakialam at sinabi niya na may mga bata na nanonood, hindi niya nais na makita nila ang pangyayaring ito at doon ay na-impress ang Count sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay umalis na si Sato at nagpaalam sa kanyang mga kaibigan, binigyan siya ni Tail ng isang magic lantern at binigyan siya ng witch ng kanyang blessings at bansag bilang kaibigan ng bruha. Nagpapatuloy ang paglalakbay ng binata kasama ang kanyang grupo na nag-aagawan pa rin sa kanyang atensyon, lalo na si Arisa na hindi pa sumusuko sa pangarap na makatulog ng kasama ito. Sa kabila noon ay nagpadala si Sato ng sulat kay Zina na nagsasabi tungkol sa kanyang mga paglalakbay at kung paano niya ine-enjoy ang kanyang buhay. Gayunpaman ay sinabi ng binata sa kanya na nais niya nang makita ang babae, at kapag dumating ang tamang panahon ay pupuntahan niya ito para sunduin at makamit ang kanilang happy ending. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.